Noong nakaraang linggo ay nag-state visit si US President Barack Obama sa ating bansa. Itinuturing ito ng mga Pilipino na isang napakahalagang pagbisita mula sa isa sa pinakamakapangyarihang leader sa mundo. Sa ating pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang buhay ni Pangulong Obama mula kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Mga saysayang araw po, it's time. Noong isang linggo, bumisita ang itinuturing na pinakamakapangyarihang leader sa daigdig, ang Pangulo ng Estados Unidos, Barack Hussein Obama II, sa ating bansa. Siya ang unang Black American na Pangulo ng Estados Unidos. Ang mga katulad niyang itim sa matagal na panahon na itinuturing ng mga alipin, mas mababa pa sa tao sa Amerika. Ang pagkaalipin nila ang naging issue ng kanilang digmaang sibil noong 1861 to 1865. Sa kabila ng proklamasyon ni Pangulong Abraham Lincoln ng emancipation o kalayaan sa kanila, nagpatuloy ang diskriminasyon. Noong 1955, pilit pinaalis sa kanyang silya sa bus si Rosa Parks para ibigay ito sa isang puti. Hindi niya ito ginawa, kaya siya inaresto. Ang pagkahalal kay Pangulong Obama ay kinatawan ng katuparan ng mga pangarap ng kalayaan at pagkakapantay-pantay sa loob ng daang-daang taon na mga katulad ni Martin Luther King Jr. Si Barack o si Barry ay isinilang sa Hawaii noong 1961. Magkaklase sa Universidad ng Hawaii sa Manoa ang kanyang nanay na taga-Kansas at ang kanyang amang taga-Kenya. Nagkaroon siya ng padrasto na Indones, kaya mula 6 hanggang 10 taong gulang lumaki siya at nag-aral sa Indonesia. Naging magaling si Barry sa basketball. Nung magtapos sa kolehiyo sa New York, naging isa sa mga protesta upang gawing kaaya-aya ang paglalakbay sa subway train ng New York na lagi niyang sinasakyan mula sa masamang kalagayan nito. Parang MRT lang. Kalaunan, naging community organizer sa Chicago na ipinaglaban ng mga hinaing ng mga maralitang tagalungsod. Noong 1988, nag-aral sa Harvard Law School at napiling unang itim na editor ng Harvard Law Review. Noong 1992, kinasal kay Michelle Robinson at nagkaroon ng 2 anak. Sa taong ding yun, naging profesor sa University of Chicago Law School at nagturo doon ng mahigit 1 dekada. Nagwagi ng 3 termino bilang kinatawan sa lokal na Senado ng Illinois mula 1997 hanggang 2004. Bagamat hindi nanalo sa Kongreso ng Estados Unidos noong 2000, napansin siya sa kanyang magaling na pananalumpati sa Democratic National Convention noong 2004 na nagdala sa kanya sa Senado ng Estados Unidos. Makalipas lamang ang 3 taon, nagnais niyang tumakbo sa pagkapangulo ng Amerika. Ang naging kalaban niya sa loob ng Democratic Party ay si Hillary Rodham Clinton, dating unang ginang at senador. Para siyang bumangga sa pader, pero simple ang kanyang mensahe, yes, we can. Noong January 20, 2009, siya ang pinagkatiwalaan ng mga Amerikano sa kontrobersyal na Pangulong George W. Bush. The rest is history, kumbaga. Sa naging paghaharap sa bansang Pilipinas ng 2 Pangulong naging bandera ang pagbabago ng kanilang administrasyon sa kabila ng masalimuot at mahirap na panahon. Sa sinasabing espesyal na relasyon ng ating bayan sa mga Amerikano sa matagal na panahon, simula na sakupin nila tayo noong 1898, pagturo ng A is for Apple sa ating mga utak at pagkakaroon ng mga base militar nila sa matagal na panahon, natural naman na iingatan nila ang kanilang interes. Ang tanong, paano ba natin iningatan o iingatan ang ating interes? Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.